Hello! Magandang buhay! Kabayan, kamusta po kayo? Welcome back sa ating channel. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay please, click mo na po yung subscribe button and bell notification button para updated ka sa mga next videos na i-upload ko. Thank you so much! And for this video, ay share ko po sa inyo kung ano yung mga digital banks or digital wallets na pwede nating maging alternative. Dahil nga this past few days ay nagkaroon ng problema si GCash. So, in my case, hindi naman nagkaroon ng problema sa aking GCash account, pero meron akong nababasa na yung mga GCash account nila, yung mga laman ng kanilang GCash wallet ay nawala. So, isa na yung kay Miss Pokwang. So, yun yung talagang nag-trending. So, maraming withdrawals na naganap doon sa kanyang GCash account. So, yung mga babanggitin ko pong mga digital banks or digital wallets in any order. So, ito yung mga pwedeng alternative natin just in case na gusto nyo mag-open. So, ito yung mga recommended na wallets na pwede nyo pong gamitin. At in my case po ay ang ginagawa ko kapag ginagamit ko si GCash. So, nagka-cash in lang po ako kapag may kailangan akong bayaran, may nagpapa-cash in or may nagpapa-cash out. So, ayun. And kung wala naman akong gagawing transaction, so hindi po ako naglalagay talaga ng amount, na malaking amount sa GCash wallet ko. So, i-remind ko na lang din po kayo mga kababayan na huwag nyo pong i-share talaga yung inyong MPIN or yung inyong OTP. Pero yung sa past few days, kahit wala ka namang kinilik na link or walang pinag-share ng OTP, so nawala yung kanilang balance sa kanilang GCash wallet. So, yung case na yon ay special case yon. And alam nyo ba na si Maya ngayon is nagre-remind na rin every time na nakaka-receive ako ng message from Maya Bank. So si Maya Bank ay nag-remind sa ating mga Maya users na huwag magpapadala sa mga text messages na nare-receive nyo na pwede daw kayong manalo kapag kinilik nyo yung link na yon. So hindi daw po magpapadala ng mga links si Maya. And meron din na kailangan mo daw magbayad or magpadala ng gantong amount para ma-claim yung remittance. So, wag po kayong maniniwala sa ganun kasi po, kahit zero balance yung inyong account, GCash account man o Maya account or any digital wallets, kahit zero balance po yan, pwede po kayong makareceive ng remittance. So, hindi nyo kailangan magbayad. Kaya, ingat po. So, wag magpapadala doon sa mga ganong text message. So, balik tayo doon sa mga digital banks or digital wallets na pwede nating maging alternative, na pwede tayong makapag-open ng account. So, kahit meron tayong GCash account, meron tayong Maya account. So, ito yung mga babanggitin kong mga digital banks or digital wallets ay kasama yung interest rate na pwede nating ma-earn kapag nagkaroon tayo dito ng savings account. So, in any order po ito. So, ayan, magsimula tayo sa Simbank. So, bukod sa GSave na meron tayo sa ating GCash account, so pwede rin po kayong mag-download ng kanilang mobile application, yung Simbank application. So, pwede po kayong mag-open dyan ng inyong account. Or kung meron kayong GSave account, so pwede nyo pong i-open doon sa inyong Simbank application yung inyong GSave account by Simbank. So, meron pong up to 25% as of November 2024 si Simbank. So, kailangan lang mag-boost para mapataas yung interest na pwede nating ma-earn. So, meron yung mga terms and conditions. And next is yung si Maya. So, sa mga previous video ko, meron na pa akong mga ginawang video about Maya. So, up to 15%. So, pwede rin po tayong mag-boost dito para makapag-earn tayo ng higher interest. And the next is yung own bank. So, meron siyang up to 6%. So, ayan yung pwede nating kitain sa ating own bank savings account. And next is yung RCBC Discartec. So, meron din siyang 4.88%. Per annum po yung sinasabi ko ay per annum siya na pwedeng ma-earn ng ating pera. And then yung Cbank account natin or yung Cbank application. So, meron siyang 4.25% as of today. So, before yung sa mga previous video ko, kung mapapansin nyo is 4.5% siya. Pero as of
now, so nag-decrease sila. So, 4.25% na lang per annum. Pero, daily po kayo makaka-receive dito ng interest. So, daily siyang pumapasok sa inyong C-Bank account. And next is yung Uno Bank. So, up to 4.25% din per annum. And next is yung GoTime. So, meron siyang 4%. So, ayan, meron na din po ako mga videos about GoTime. So, kung paano kayo makapag-open. So, nandyan lang po yan sa ating playlist. And next sa GoTime is yung NetBank. So, meron siyang 4% per annum. And then yung Union Digital. So, meron din siyang up to 4% per annum. And then, yung next naman is yung Tonic Bank. So, meron siyang 1% per annum. So, by the way, sa mga nabanggit ko pong digital banks or digital wallets, ay pwede rin po tayong makapag-earn sa time deposit. So, nakalimutan kong banggitin. Yung own bank, so meron po silang time deposit na interest rate na 7.5%. So, malaki na po yung 7.5% sa time deposit. And yun naman pong Uno Bank is meron naman siyang 6% for time deposit. And then yung GoTime naman is 5%. And yung NetBank is 7%. And yung Union Digital is meron siyang 6%. And yung Tonic Bank is meron naman siyang 6% na for time deposit na pwedeng ma-earn ng ating pera. So, ayan, any of these digital banks, so pwede nyo pong gawing alternative sa ating GCash account. So, ayan, para just in case na magkaroon ng problema si GCash at hindi natin siya pwedeng magamit or may maintenance. So, meron tayong alternative banks if ever na kailangan nating magbayad ng ating mga bills. So, meron tayong pwedeng magamit. Sinasuggest ko din naman na wag nyo pong ilalagay sa isang bank lang yung iyong pera. So, kailangan naka-diversify. So, in my case po kasi, so si GCash talaga yung ginagamit ko for paying bills. So, kapag magbayad lang ako ng bill, so maglalagay ako kay GCash. And for other digital banks or digital wallets, so meron naman akong pakonti-konti para mag-earn din ng interest yung ating pera. And so far, dun po sa mga alternative banks na digital banks na nabanggit ko, so mas higher po yung interest rate na pwede natin kitain compare sa mga big banks or mga local banks na meron tayo dito sa Pilipinas. So, hindi ko na po kailangan banggitin yon. So, alam niyo naman po yung ibang local banks natin is lower talaga yung interest. So, dito sa digital bank, so pwede tayong mag-earn up to 25%. So, of course, meron po yung mga terms and conditions kung paano tayo makapag-earn ng ganong kalaking interest rate. So, ayun lang po muna for this video. Thank you so much for watching. Bye!